Father, maganda umaga po. Ano ho itong pinagmumulan po ng inyong panawagan para po sa ating mga kababayan na huwag pong mangampanya o bugbugin ng mensahe ang Vatican para po kay Cardinal Tagle? Well, unang-una po, nakikita natin sa mga pahayag ng mga kababayan po natin sa social media at pati na rin mismo yung ilang mga sa media na nagbabanggit na napakalaki ng tsansa na maging obispo maging Santo Papa ni Cardinal Tagle. So, yun po ang basically pinag-uusapan na si Cardinal Tagle nga ay pwedeng-pwede na maging Santo Papa dahil ngayon ay wala na si Pope Francis. So yun po kami, sabi namin maging prudent lang sa ganung mga comment dahil hindi din po maganda para kay Cardinal Tagle na merong ganitong mga pagpupuso kaya pagsusulong at lalong hindi din maganda para sa buong proseso ng conclave na hindi naman po mga Pilipino o kung sino pa mga individual ang magde-decide niyan kundi mga kardinal lang. That's why yung panawagan namin, let the cardinal electors decide and elect who to be the next pope. Oo. Yes po, Father, ang panawagan nyo nga po, imbis po na mangampanya, magdasal na lang po para po dito sa mga naririnig nating balita ngayon. Kapag po ba overly public yung campaigns, pagpapahayag po ng suporta ng mga Pilipino para po kay Cardinal Tagle para maging susunod na Santo Papa. Ano po ba ang nagiging ang outcome nito? Overly sensitive po ba ang Vatican sa mga ganito pong issue? Well, wag nating sabihin siguro na overly sensitive. Ang dapat siguro na tingnan natin dito ay hindi yung reaction ng Vatican, kundi yung kung papaano din ito mag-i-impact kay Cardinal Tagle na masyado siyang kumbaga na pag-uusapan, masyadong hindi naman po ito unang-una popular kailangan. Yes po. Pangalawa, ang conclave naman it's a very solemn ceremony na ginagawa ng mga cardinal electors. So parang akin, patay yung Santo Papa ngayon, si Pope Francis, pagdasal tayo para sa kanya, and ipagdasal na rin natin yung susunod na proseso na gagawin ng mga cardinal electors, yung conclave. So parang wag nating haluan ng ingay masyado na nanggagaling sa labas itong conclave na ito. Because in the first place, hindi nga magdi-decide dito ang kahit na sino pa man na nasa labas ng conclave, kundi yun pang mga cardinal electors lang naman na nasa loob. So wag na sanang gawa ng ingay yung ganitong proseso nito. Opo, ano po ang inyong advice po sa amin, no, sa media, sa mainstream media, dito po sa pagtalakay po sa isyong ito? Kasi hindi naman naiiwasan doon sa iba. Alam nyo, kahit na po sa international media, di ba, meron na silang mga probable, no, mga posible, mga pinag-uusapan na po ito. Ano po ang inyong maipapayo po, Father? How do we handle this kind of, discussion? Number one siguro yung mga pagtatanong din ng secular media na sa palagay nyo ba may chance ang manalo ang Santo Papa si Cardinal Tagle? O ano bang tingin niyo sa chances ni Cardinal Tagle? Yung mga tipong ganung mga pagtatanong. Kasi kapag magtatanong naman kasi yung mainstream secular media patungkol dyan, parang I also don't see the point that we are asking anyone from the Catholic Church kung may chance ba, pwede ba siyang manalo, o talagang siya ba yung napipili, siya ba yung nangunguna. Sinabi ko yan na wala naman din sa point dahil kahit magbigay man kami ng opinion, gustuhin man namin na si Cardinal Tagle ang ando doon, pero the point of the matter is mag-i-elect nga nito yung mga cardinal electors. So parang it's beside the point that we're talking about it. And then si Cardinal Tagle din, parang kung pinalulutan yung pangalan, the way he's being portrayed, projected to be ganito nga, parang it's not going to sit well with him dahil yung tao mismo, alam mo yon hindi siya ganun eh. Very private naman din yung tao. Opo. Ay naman din siya talagang sa pinag-uusapan. So, yun lang sana ang parang gawin natin. Oo, parang it's pointless, no? Pero yung nga po, no, ginagalang natin ang
tayo bilang Pilipino, of course, no? Sino ba ang hindi magiging very, very proud, no? Na, Proud. opo, na yung ating kababayan po mismo ang mamumuno sa simbahang Katolika. Pero they will be done, ika nga po, Father. Hayaan na po natin ito at paubayan natin to sa mga cardinal electors. Pero, Father, sa ngayon po, no? Sa ngayon, ang amin po na lamang din adhikain ay makuha po ang mga aktibidad ng Simbahang Katolika habang nagluluksa pa po tayo, hindi pa po naililibing ang mga labi ng Santo Papa. Ano po ang ating aasahan po para po sa ating simbahan sa buong Pilipinas po? Ano po ba? Meron po bang instruction specifically para po sa anuman pong mga okasyon o mga seremonya o mga aktibidad? Ang hindi mawawala din na activity, yung pagdiriwang ng misa para sa Santo Papa. In fact, ang magdi-decide talaga niyan yung mga individual bishops ng kanilang diocese. So ito naman din ay desisyon ng kanilang diocese o di kaya ng mga parokya under the diocese. Usual na magkakaroon yan ng mga misa. At ginawa na ho yan sa iba't ibang mga parokya. Yung ilan naman, mga religious communities, nagbi-vigil. Okay? Yung iba naman nagdo-novena para sa kamatayan nga o pagkamatay ni Santo Papa. Ang alam ko, mayroong mga ilang private individuals din dito na nagkaroon ng mga exhibit. UST, for example, nag-exhibit sila nung upuan, halimbawa, ng Santo Papa. Yung iba, ang alam ko, yung sinakyan ng Santo Papa. So, ito yung mga activities na ginagawa para magpakita ng pagkilala sa namayapang Santo Papa. Pero, ang pinakasentro talaga sa lahat ng ito ay pagdarasal para sa namayapang Pope Francis. Opo. At yung pong pag-alaala sa kanyang iniwan po na mensahe at aral para po sa ating lahat. No? Yan po ang importante rin. Opo, napakahalaga po nun. Okay, sige. So Father Jerome, salamat na marami sa inyo pong paliwanag na ito. Kami po'y katuwang po ninyo ngayon dito po sa aming programa, dito po sa inyong panawagan na ito. Salamat po na marami, Father. Salamat din, Ted. Opo, thank you. Mabuhay. Si Father Jerome Siciliano, ang Executive Secretary po ng Commission on Public Affairs ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines.